Sa isang mundo ng fantasy na may mga demonyo, halimaw, at mga mahiwagang hayop, iminulat ni Ilusya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon at nasaksihan ang magagandang sinag ng araw na sumisikat sa abot tanaw. Saglit siyang natulala dahil wala siyang ideya kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya sa kakaibang madilim na lugar na ito. Bigla, isang banal na boses mula sa loob niya ang nagsalita, na nagsasabing siya ay muling isinilang mula sa kanyang nakaraang buhay sa isang panibagong mundo bilang isang dragon. Napahiga siya roon nagulat, iniisip kung ito ba ay isang uri ng kakaibang panaginip. Ipinaliwanag ng banal na boses na mayroon siyang stats ng isang dragon egg na halos walang HP o armor o kahit anumang espesyal na skills na masasabi. Tinanong niya ang banal na boses kung ito ba ay isang uri ng game, pero sumagot ang boses na masyadong mababa ang kanyang level para sa mga tanong na ganoon. Kaya, alinman ay maaari niyang taasan ang kanyang levels o magbayad ng buwanang subscription fee para ma-access ang mas magagandang stats. Hindi madaling tumanggap ng pagkatalo si Ilusya at tinanong kung nasaan siya ngayon at kung ano talaga siya. Pero ang banal na boses ay determinado na makuha ang subscription anuman ang mangyari at tumangging sagutin ang alinman sa mga tanong. Dahil dito, nawalan ng bait si Ilusya katulad ko kapag naririnig ko ang tungkol sa gas prices at hindi sinasadyang natulak niya ang sarili niya at nahulog mula sa puno kung saan naroon ang kanyang pugad. Sa kanyang matinding takot, ang kanyang HP pool, na maliit na nga, ay nabawasan pa ng 1 punto habang ipinaliwanag ng banal na boses na kapag ang HP points ay bumaba sa 0, ibig sabihin ay tuluyan na siyang mamamatay. Dahil sa takot, sinubukan niyang itulak ang sarili niya patungo sa kaligtasan, pero sa halip ay natulak niya ang sarili niya pababa sa isang slope at nagsimulang gumulong pababa ng burol sa napakabilis na bilis. Hindi niya makontrol ang sarili niya at inisip niyang siguradong mamamatay na siya. Pero sa kabutihang palad, huminto ang kanyang itlog sa pinakagilid ng isang pond kung saan napakalapit na niyang mamatay na halos makita na niya ang kanyang kamatayan matapos malunod sa tubig. Nang makontrol niya ang kanyang paghinga, nagkaroon siya ng pagkakataon na tingnan ang sarili niya sa refleksyon sa tubig at napagtanto na wala siyang iba kundi isang basag na maliit na itlog sa gitna ng kawalan. Nagsimula siyang matarante sa kung ano ba ang nangyayari. Nang bumalik online si Siri at sinabi sa kanya na siya ay isang dragon egg, na itinuturing na isang F-rank monster, na medyo mahina sa mundong ito, maaari siyang mamatay agad kapag nabasag ang kanyang eggshell. Mababa ang kanyang intelligence dahil sa kanyang maliit na utak, at ang tanging bagay na kaya nitong gawin ng maayos ay gumulong, at kahit doon ay mahina pa siya dahil hindi pa niya natututunan kung paano ito kontrolin. Ipinaliwanag ni Siri na bagaman may maliit na tsansa na siya ay maging isang nakakatakot na dragon, ang tsansa nito ay napakababa dahil 99% ng mga dragon ay hindi nakakaraos sa egg stage dahil ang dragon egg ay itinuturing na delicacy. Sinabi ni Siri na napakakaraniwan para sa mga random adventurers na sirain ang itlog at gumawa ng masarap na scramble. Pero minsan, umiiwas ang mga adventurers dahil natatakot sila na baka malapit lang ang inang dragon. Nainis siya dahil napagtanto niya na wala siyang iba kundi isang glorified ball na naghihintay na mabasag ng unang bagay na makakasalubong niya. Sa kanyang galit, hindi sinasadya ay nagsimula siyang gumulong muli. Pero sa pagkakataong ito, natutunan niyang kontrolin ang kanyang galaw at nagawa niyang maiwasan ang tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng pagliko palayo sa gilid ng bangin. Nagawa niyang makalusot sa kagubatan ng may napakagandang bilis at natutunan niyang kontrolin ang sarili niya ng mas maayos. Pero sa huli, nahulog siya sa isang maliit na ledge. Sa kanyang takot, sapat na ang maliit na pagkahulog na iyon para pababain ang kanyang HP mula 4 hanggang 3, na labis na ikinatakot niya. Nang maalala niya na maaari niyang tapusin ang sariling buhay nang hindi niya sinasadya kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, nagpasya siyang magpahinga muna at pag-isipan ang kanyang mga desisyon sa buhay, na ikinagulat niya dahil naibalik nito ang kanyang HP sa full. At dahil doon, naghanda siyang sakupin muli ang mundo bilang kanyang egg self. Nagsimula siyang gumalaw sa kagubatan, iniisip ang lahat, at napagtanto na kung siya ay isang dragon egg, siguradong mapipisa siya sa isang punto, na nangangahulugang magiging isang dragon siya, na medyo nakakatakot na nilalang base sa kanyang nalalaman. Pero para mangyari iyon, kailangan ba niyang gumawa ng quests at kumita ng experience? At gumagana ba ang mundong ito tulad ng isang RPG kung saan kailangan niyang makipaglaban sa ibang mga kalaban at halimaw para mag-level up? Bigla, may nakita siyang parang matinik na buntot at agad niyang sinubukang alamin kung ano ito, at nalaman niyang ito ay isang kakaibang kulay purple na mukhang uod na nilalang. Agad niyang sinuri ang stats ng insect monster at napagtanto na hindi ito gaanong malakas, pero ang monster ay may gamertag na egg eater. Kinilabutan siya at sinubukan niyang tumakas ng hindi napapansin. Pero katulad ko, sablay siya pagdating sa paggawa ng tama. Kaya nagkamali siya at nagsimulang habulin ng uod.
Agad siyang gamulong sa kabaligtarang direksyon. Pero mukhang hindi titigil ang monster at patuloy siyang hinahabol. Alam niya na wala siyang paraan para labanan ang monster dahil ang kaya lang niyang gawin ay gamulong. At kahit mahina ang uod, mas malakas pa rin ito sa kanya at wala talaga siyang kahit anong tsansa na manalo laban dito. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang maliit na utak at sinimulang dalhin ang monster papunta sa gilid ng bangin. Lumalabas na mas bobo pa ang monster kaysa sa iyo noong high school at kumagat ito sa pain. Agad itong itinulak ni Ilusha pababa ng bangin, pero nahulog din siya kasama nito. Maaaring yun na ang katapusan niya, pero sa kabutihang palad ay sa monster siya bumagsak at hindi sa lupa, kaya nabawasan ang impact pero nakatanggap pa rin siya ng sapat na damage. Gamulong siya, umaasang tapos na ang lahat, pero binigyan pa siya ng huling takot ng uod bago ito tuluyang mamatay. Huminga ng malalim si Ilusha, nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay, nang biglang nagsalita muli si Siri at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng maraming points sa pagpatay sa monster at pati na rin sa pag-survive sa pagkahulog na nagmax ng kanyang level cap sa level 5 at para makakuha pa ng karagdagang levels ay kailangan muna niyang sumailalim sa evolution. Ipinakita ni Siri sa kanya ang dalawang ruta sa Evolution 3, isa ay ang Baby Dragon at isa ay ang Little Dragon. Medyo nalito siya sa pagkakaiba ng dalawang uri pero buti na lang ay ipinaliwanag ito ni Siri at sinabi na ang Little Dragon ay isang nakakatakot na uri ng dwarf dragons na mas maliit kumpara sa ibang dragon species, pero medyo malakas at kayang lumaki hanggang kasing laki ng isang bear. Iniiwasan sila ng mga adventurers dahil natatakot sila sa fire-breathing attack. Kumpara dito, ang Baby Dragon ay isang sanggol na dragon na kilala sa malambot nitong karne at kadalasang hinuhuli ng mga adventurers at iba pang monsters. Dahil madali silang hulihin at nagiging isang napakasarap na stew, sa bihirang pagkakataon na ang Baby Dragon ay mabuhay hanggang adulthood, maaari silang lumaki bilang iba't ibang napakalalakas na uri ng dragon, pero karamihan sa kanila ay hindi umaabot sa araw na iyon. Napagtanto ni Ilusha na napaka-depressing ng mundo at sa una ay naisip niyang piliin ang maging Little Dragon dahil magiging ligtas siya agad at hindi na kailangang mag-alala na mamatay agad kapag lumapit sa isang monster o adventurer. Pipili na sana siya ng Little Dragon nang biglang may nagsalita sa kanyang loob at sinabihan siyang piliin ang Baby Dragon. Sa una, nalito rin siya kung bakit mas magandang piliin ang Baby Dragon. Pero bigla niyang napagtanto na ang Little Dragon ay parang short king lang, na nangangahulugang halos wala siyang tsansa na makakuha ng match sa Tinder. Samantalang kung magiging Baby Dragon siya at magagawang maging lampas 6 feet, makakakuha siya ng lahat ng fame at maliligaw sa hot girls. Sa sandaling pinili niyang maging Baby Dragon, may nagbago sa loob niya at napisa ang itlog at lumabas siya bilang isang dilaw na dragon hatchling at napagtanto na tumaas ang kanyang stats. Pero ang kanyang HP ay hindi pa rin full, na nangangahulugang kailangan niyang magpahinga para maibalik ang lahat. Hinarap niya ang uod at nagpasalamat dito para sa kanyang evolution nang biglang kumulo ang kanyang tiyan. Nalito siya dahil hindi naman siya si Bear Grylls at hindi niya kayang kumain ng tae at ihi para mabuhay. Pero naisip niya ang lahat ng fame na makukuha niya dahil sa kanyang height. Kaya nagpasya siyang gawin ito dahil kailangan niya ang protein. Sinimulan niyang lumunin ang buong uod at pagkatapos ay natulog ng mahaba para mabawi ang lahat ng HP na nawala. Kinabukasan, nang magising siya, naalala niya ang kanyang panaginip kung saan tao pa siya at nagsimulang magtaka kung paano siya na-reincarnate dito at kung sino talaga siya noong siya ay tao pa. Bago pa niya mapag-isipan ang lahat, lumingon siya at nakita ang grupo ng mga uod na handang umatake sa kanya. Dahil isa na siyang dragon, nagpasya siyang harapin ang mga ito at sinimulan niyang wasakin ang mga ito gamit ang mga galaw na natutunan niya sa Etevac matapos siyang ipadala ng kanyang ama doon sa loob ng 3 taon at nakalimutan. Sa bawat patay, nakakakuha siya ng mas maraming experience points at agad niyang na-unlock ang mas maraming offensive capabilities. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang fire breath para sunugin ang kahit anong monster na humaharang sa kanya at agad siyang umabot sa level 7, na nakuha ang kakayahan na Dragon Punch, na nagbibigay daan para balutan ang kanyang kamao ng apoy at sirain ang kahit anong monster na haharap sa kanya. Matapos tapusin ang huling monster gamit ang chokehold, muli na namang kumulo ang kanyang tiyan. Naisip niyang kumain ulit ng mga uod, pero ayaw niyang simulan ang araw niya sa dog food. Kaya nagpasya siyang subukan ng ibang bagay at sinubukan ang Manny Pacquiao diet ng shrooms. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay katulad ni Pacquiao at nagsimulang magsuka si Ilusha parang excuse sa girls-only night out bago pumunta sa bahay ng isang estranghero. Nagpasya siya na kailangan niyang maghanap ng bagong source ng pagkain dahil wala talagang paraan na kakain siya ng pangit na uod. Bigla, may nakita siyang kulay abong lobo na tumatakbo sa harap niya at agad siyang nagpasya na makipaglaban.
Nagsimula siyang tumakbo kasabay ng lobo at kahit mas malaki ito sa kanya, alam ni Illusia na mananalo siya dahil sa mas mataas niyang stats. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng lobo na gumawa ng kahit ano. Ginamit ni Illusia ang kanyang Dragon Breath para mapahina ang lobo, kasunod ang isang apoy na suntok na tuluyang sumire dito at ginawa itong parang slow roast. Naisip niya kung magiging parang barbecue ang lasa nito. At sa kanyang sorpresa, ang lasa ay parang grilled steak. Nagbigay ito sa kanya ng isa pang dahilan para manghuli ng mga hayop na ito at agad siyang nakahanap ng isa pang matandang lobo na pinabagsak niya gamit ang isang suntok na apoy at sinimulang i-roast gamit ang kanyang fire breath. Napagtanto niya na kung makakaabot siya sa level 25, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-evolve muli. Habang kumakain mag-isa, nagsimula siyang maghangad ng makakausap na hindi isang AI assistant. At doon, may narinig siyang mga boses mula sa kagubatan. Napagtanto niya na ang mga boses na iyon ay tiyak na sa mga tao at agad siyang nagmadaling imbestigahan. Hindi nagtagal, nakita niya ang grupo ng 3 adventurers na naglalakad sa gubat at sinuri niya ang kanilang stats. Napagtanto na wala sa kanila ang mas mataas sa kanyang level, ibig sabihin ay hindi sila gaanong banta sa kanya. Pero dahil 3 sila, maaari pa rin siyang matalo. Nagpasya pa rin siyang sumugal dahil iniisip niya na masyado siyang cute para hindi siya magustuhan ng mga tao at baka gusto pa siyang maging kaibigan. Iniisip iyon, lumabas siya mula sa likod ng puno at agad na umarte ng cute, umaasang agad siyang mamahalin ng mga tao. Pero nakaranas siya ng malupit na katotohanan ng ang leader ng grupo ay hinugot ang kanyang espada at naglabas ng aerial slash na tumama sa kanyang dibdib, na nagpatambal sa kanya habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang katawan. Bago pa siya makapag-isip na tumakas, tinamaan siya ng spell ng magician na nagbigay sa kanya ng kuryente na sapat para tuluyang mamanhid ang kanyang katawan. Naisip niya kung gaano siya katanga sa pag-aakalang mapagkakatiwalaan niya ang mga tao. At ngayon, kailangan niyang bayaran ang presyo sa pagbibigay ng kanyang buhay. Sinubukan niyang gumapang palayo, pero wala itong silbi dahil hindi man lang gumagalaw ang kanyang katawan. Naghanda na siyang mamatay, pero habang ang leader ay handa na siyang saksakin, sumingit ang healer na babae at iniligtas ang kanyang buhay. Nagkaroon ng pagtatalo ang leader at siya, pero kalaunan ay hinayaan siya at nagpatuloy. Ang babaeng si Miria ay nagsimulang mag-cast ng healing spell sa kanya at dahan-dahan siyang gumaling hanggang sa kayanan niyang gumalaw. Bago pa siya makapagpasalamat ng maayos, nakarinig sila ng nakakakilabot na sigaw mula sa direksyon kung saan pumunta ang ibang adventurers. Sigurado si Illusia na may mali at may malakas na monster sa paligid. Agad na tumalikod ang healer at sinubukang tumakbo papunta sa direksyon na iyon. Pero pinigilan siya ni Illusia dahil alam niya na mas malakas ang monster na iyon kaysa sa kanya at malamang papatayin din siya. Lalo na dahil nagamit na niya ang lahat ng kanyang mana para pagalingin siya. Masyado siyang mahina dahil sa mga sugat pero nakalusot si Miria at sinabihan siyang mag-ingat bago tumakbo papasok sa kagubatan. Sinumpa ni Illusia ang sarili niya dahil sa pagiging walang silbi. Kahit papaano ay nalabanan niya ang kanyang paralysis at nagsimulang tumakbo sa kagubatan nang bigla siyang humarap sa isang higanting rock dragon na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nakita niya ang babae na nakahandusay at walang malay malapit sa mga paa nito. Pero bago pa siya makapagtangkang tumulong, naamoy siya ng dragon at lumingon para tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.